Nagsisimula ang kwento sa matinding pagkatalo ng estado ng Shu sa isang matinding labanan laban sa makapangyarihang kaharian ng Wu. Ang dalawang kaharian ay nag-aaway sa isang piraso ng lupa at sa kabila ng matapang na pagsisikap ng hukbong Shu ay dumanas sila ng matinding pagkalugi. Nakaramdam ng pagkakasala at pagkahabag sa pinuno ng Shu na si General Guan Yu, ay gumawa ng isang malaking desisyon. Hinayaan niya ang kanyang mga pagod na sundalo na umuwi. Ngunit nakakagulat na ang mga sundalo ay bumuo ng isang malakas na katapatan sa kanilang pinuno. Inspirasyon ng kanilang debosyon, nagpasya silang manatili kay Gun at tulungan siya na tapusin ang digmaan. Habang lumulubog ang gabi, si Guan Yu at ang kanyang mga kawal ay naglunsad ng isang matapang na pag-atake sa malakas na mga hukbo. Nangunguna sa depensa ay si General Pan Zan, isang matigas na kalaban. Nang makita si Guan Yu, si Pan Zan ay mabilis na nagpaputok ng mga bowl-ang apoy sa mga tropa ng Shu na nagdudulot ng kaguluhan at pagkawasak. Ang mga kabayo ay nahulog at matapang na mga sundalo ay tumilapon. Sa kritikal na sandaling ito, si Guan Yu ay gumawa ng isang mahalagang desisyon. Ang ilan sa kanyang mga sundalo ay bumaba sa kanilang mga kabayo at bumuo ng isang kalasag upang protektahan ang kanilang mga kasama. Sa kabila ng panganib matagumpay na hinarangan ng Shu Army ang mga fireball na sumisira sa mga plano ni Pang Zan. Ang isang general ay nanawagan para sa mas maraming tropa at sabik na wasakin si Guan Yu at ang kanyang magigiting na mandirigma. Sa panahon ng matinding labanan ay inutusan ni Pan Zan ang kanyang assistant na si Luo Mao na maglunsad ng isa pang pag-atake. Sa pagkakataong ito, ang buong Wu Army ay sama-sama upang durugan ang mga sundalong Shu. Sa kabila ng kanilang matapang na paglaban, nakalulungkot na ang mga puwersa ni Pan Zan ay nanalo sa labanan. Naiwan lamang ng ilang mga sundalong Shu ang nabubuhay, habang ang Wu ay lumabas bilang panalo sa digmaan. Sa isang kalunos-lunos na pangyayari, si Guan Yu at ang kanyang panganay na anak na si Guan Ping ay napapaligiran ng libu-libong mga sundalo ng Wu. Sinisikap ni Pan Zan na kumbansihin si Guan Yu na isuko ang kanyang sikat na Green Dragon Crescent Sword. Ngunit tumanggi si Guan Yu. Nagalit sa desisyon ni Guan Yu, nagpasya si Pan Zan na patamaan ng 10,000 araw si Guan Yu at ang kanyang anak, na umaasang wakasan ang kanilang buhay at mabura ang kanilang legacy. Tanging dalawa lamang sa Shu Army ang nakaligtas. Ang ikalawang anak ni Guan Yu na si Guan Xing at ang kanyang tiyuhin na si Zhou Kang. Puno ng galit at kalungkutan, sinisi ni Guan Xing si Pan Zan na hindi lang kinuha ang legacy ng kanyang ama kundi naging sanhi din ng pagbagsak ng kanyang pamilya. Sa pag-alala sa masasayang panahon kasama ang kanyang ama, si Guan Xing ay nangakong sisirain si Pan Zan. Humingi si Guan Xing ng pahintulot kay Liu Bei na pinuno ng Shu na salakayin si Pan Zan. Gayunpaman, ang mga tagapayo ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Guan Xing dahil hindi pa sapat ang lakas ng mga kawal. Na nakikinig sa kanilang payo, sinabi ni Liu Bei kay Guan Xing na maghintay ng tamang panahon. Ngunit tumanggi ang madamdaming binata at nagpasyang kumilos ng mag-isa. Noong isang gabi ay gumawa siya ng matapang na plano si Guan Xing na lumusot sa teritoryo ng kaaway sa bansang Wu para tapusin si Pan Zan. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay pinigilan ng kanyang tiyuhin. Ang dalawa ay mahigpit na nag-away at sa huli ay nanalo si Zhou Kang. Sa sandaling ito, si Zhou Kang ay nagturo kay Guan Xing ng isang mahalagang aral. Ang pagpapakita sa kanya na ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi pa sapat. Kung talagang gusto niyang maghiganti, kailangan niyang magsanay ng husto. Sa pagsunod sa payo ng kanyang tiyuhin, nagsimula si Guan Xing ng matinding pagsasanay. Sa kabila ng pagtutok sa kanyang pagsasanay, malakas pa rin ang emosyon ni Guan Xing. Nang siya ay nalasing at magdudulot ng gulo at tipunin ang mga taga-nayon sa paligid niya. Lihim na mayroon siyang ibang motibo, gumagawa siya ng isang detalyadong mapa at humingi ng tulong sa isang taong nakakaalam ng mga plano ng Ying Water Village. Ang lugar na ito ay maaaring maging pangunahing battleground para sa kanyang unang aksyon upang mapaghiganti ang kanyang ama at kapatid. Habang si Pan Zan ay nagsasanay ng husto gamit ang maalamat na karit na espada ni Guan Yu. Ang kanyang pagsasanay ay naantala ng ang kanyang katulong na si Luo Mao ay nagdala ng nakakaalarmang balita. Na ang Shu ay nagtitipon ng mga puwersa at naghahanda sa pag-atake. Si Pan Zan ay nanatiling kalmado at kumpiyansa na hindi nagpapakita ng takot sa paparating na banta. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ni Guan Xing na makipagkita kay Liu Bei para ibahagi ang kanyang mga plano, ngunit pinigilan siya ng mga gwardya. Kasabay nito ang pag-uusap ni Liu Bei at Zhou tungkol sa kanilang mga estratehiya. Nagpasya silang palakasin ang kanilang hukbo sa pamamagitan ng pagre-recruit ng higit pang sundalo.
Ang isa sa mga potensyal na na-recruit ay si Fan Ling, isang malakas na babae na nawalan ng mga magulang. Nang makita si Gunshing na hawak ng mga gwardya, nilapitan siya ni Fan Ling ng may determinasyon. Sa isang lihim na palitan, inabot sa kanya ni Gunshing ang isang mahalagang papermint para kay Liu Bei at Zhou Kang. Mabilis na inihatid ang papel na nagpapakita ng detalyadong mapa ni Gunshing ng Yingwater Village. Humanga sa determinasyon at madiskarteng pag-iisip ni Gunshing, si Liu Bei sa wakas binigyan siya ng pahintulot na sumali sa paparating na digmaan na kumikilala sa mga batang mandirigma na determinado at may kasanayan. Upang maghanda para sa nalalapit na labanan, nagpadala si Liu Bei ng isang espesyal na koponan na pinamumunuan ni Gunshing, Zhou Kang, Fan Ling at Zhang Bao. Ang kanilang misyon ay palihim, habang sila ay nagtakdang pumasok sa mapanganib na tubig. Ang layunin nila ay makuha ang surveillance ship na binabantayan ng mga sundalo ng Wu. Ang koponan ay mabilis na kumilos at tahimik na pinatumba ang mga bantay nang hindi napapansin. Nahuli nila ang isang bantay at tinanong siya para sa mahalagang impormasyon. Inihayag ng gwardya ang lokasyon ng tarangkahan sa Yingwater Village at pumayag na buksan ang pasukan, na nagkukunwari bilang mga tagahatid ng mga supply para kay Panzon. Si Gunshing at ang kanyang koponan ay pumasok sa nayon. Gayunpaman sila ay pinigilan ni Luo Mao, na nakakagulat na ipinakita ni Panzon ang kanyang pagiging mapanlinlang na pinatay ang bantay ng barko at hayaan si Gunshing at ang kanyang koponan na magpatuloy. Nang matanto ang panganib ay mabilis silang nakahanap ng taguan at gumawa ng plano. Gayunpaman hindi nila alam na si Panzon ay nalaman ang kanilang presensya. Ang espiya ng Shu Army ay nagtaksil sa kanila na nagsasabi kay Panzon tungkol sa plano ni Gunshing. Na may kumpiyansa sa impormasyong ito, si Panzon ay naniniwalang maaari niyang talunin muli ang mga puwersa ng Shu. Sa kabilang panig sa kanilang misyon, si Gunshing at Fan Ling ay natuklasan ang isang lihim na lagusan na maaaring magsilbi bilang isang nakatagong pasukan. Ngunit kailangan nilang maghintay hanggang gabi para magamit ito. Habang naghihintay si Gunshing at ang kanyang koponan ay naglaan ng oras upang magpahinga. Sa oras na ito napansin ni Gunshing ang isang peklat sa likod, isang paalala ng isang sugat sa espada na natamo niya noong bata pa siya. Malumanay na tiniyak sa kanya na sila ang mananalo sa paparating na labanan. Nang sumapit ang gabi, si Gunshing at ang kanyang team sinimulan ang kanilang operasyon. Tahimik nilang pinatumba ang mga gwardya, isa-isang tinatanggal ang anumang mga hadlang sa kanilang dinaraanan. Pumasok ang 4 na mandirigma sa lagusan na natukoy ni Gunshing. Hindi nila namalayan na ang lagusan na ito ay patungo sa isang tagong kuwebo kung saan ginagawa ang mga mapanganib na mga sandata na maaaring magdulot ng napakalaking pagkawasak. Sa loob ng madilim na kuweba, sinalakay ni Gunshing at ng kanyang team ang malakas na warrior na si Panzon. Ang kanilang pinagsamang pagsisikap ay nagdulot ng matinding determinasyon sa loob nila. Sa hindi inaasahan, ikinulong ni Gunshing ang kanyang 3 kasama sa loob ng kuweba at nagpas siyang harapin si Panzon mag-isa upang protektahan sila mula sa pinsala. Nagkukunwari siyang isang frontline soldier, si Gunshing ay sumulong na determinadong harapin ang kanyang kaaway. Ngunit si Luo Mao na naghihinala kay Gunshing ay nagsimulang mag-alinlangan sa kanyang mga intensyon. Natuklasan niya ang panlilinlang at isang matinding labanan ang sumiklab na humantong sa isang desperadong sagupaan ng mga espada. Sa isang nakakasakit na damdamin, napagtanto ni Gunshing na siya ay lumakad sa isang bitag. Naging malinaw na matagal na siyang hinihintay ni Panzon, sa halip na patayin siya, inutusan ni Panzon ang kanyang mga tauhan na ikulong si Gunshing sa isang malamig at malungkot na selda. Sa kanyang madilim na selda nagising si Gunshing at nakita ang kanyang sarili na nakulong tulad ng isang hayop. Lumitaw ang pag-asa ng ang isa pang bilanggo na isang simpleng taga-nayon na may mahalagang kaalaman tungkol sa Water Village ay lumapit sa kanya. Si Gunshing ay mabilis na nag-isip ng paraan upang makatakas. Nagpasya siyang magsinungaling sa villager na nagpapanggap na mayroon siyang mahalagang impormasyon tungkol sa Shu Army na ibabahagi. Samantala si Zhou Kang at ang iba ay nagawang makatakas sa mapanganib na kuweba. Agad nilang hinanap ang kanilang nahuling kasama na si Gunshing. Sa panahon ng kaguluhan, buong tapang na nilabanan ni Zhou Kang ang mga kawal ni Panzon gamit lamang ang mga isang patpat na mahigpit na lumalaban. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nahanap na ni Zhou Kang at ng kanyang mga kasamahan si Gunshing at muling nagsanib puwersa. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pakikipaglaban sa kanilang mga kaaway. Pagkatapos ng labanan, nagpahayag si Gunshing ng isang kakilakilabot na katotohanan. Na natuklasan ni Panzon ang kanilang mga plano na ilagay ang Shu Army sa malaking panganib.
Ngunit bago pa makapagbabala si Gunshing sa kanilang mga tropa ay biglang lumitaw si Panzon. Sa isang walang pag-iimbot na pagkilos nagpasya si Zhou Kang na harapin si Panzon mag-isa na sinabi kay Gunshing na balaan ang kanilang mga kawal. Sa malungkot na pangyayari si Zhou ay namatay dahil sa maraming mga sugat ng sibat. Sa kuweba si Gunshing at Fan Ling ay nakikipagpunyagi sa mahirap na lupain. Desperadong naghahanap ng paraan palabas. Tinutulungan ni Jiang Bao si Fan Ling sa pamamagitan ng maingat na pagtanggal ng isang palaso mula sa kanyang sugatang katawan. Sa lalong madaling panahon pagkatapos na makahanap si Gunshing ng isang posibleng solusyon, ay gumawa ng isang plano na pasabugan ang pader ng kuweba upang lumikha ng isang direktang daan patungo sa Water Village, na may panibagong pag-asa na naghahanda sila para sa paparating na labanan. Sa wakas nagsimula ang digmaan sa puwersang paputok, pinamunuan ang kanyang mga tropa na naglulunsad ng mga bolang apoy na nagpasunog sa mga barko ni Liu Bei. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan ang mga puwersa ng Shu ay nanahimik at hindi lumaban. Hindi alam ni Panzon na binago ni Gunshing ang kanilang plano. Iminungkahi niya na ang lahat ng mga tropa ay umalis sa mga barko at pumasok sa kuweba na handa para sa isang sorpresang pag-atake. Dahil sa hindi inaasahang mga galaw na ito na ikinagulat ni Panzon at napagtanto na nahulog siya sa isang bitag. Sa isang desperadong pagtatangka na ayusin ang sitwasyon, ipinadala niya si Luo Mao at maraming sundalo sa lagusan upang pigilan ang kalaban. Sa init ng labanan, sina Gunshing at Luo Mao ay nagkasagupaan ang kanilang mga tropa na nakikipaglaban. Ang matalinong bitag ni Gunshing ay nagdudulot ng matinding pagkatalo sa mga kawal ni Panzon. Na may malakas na determinasyon, si Gunshing ay pinabagsak ang huling depensa kung saan si Panzon ay nagtatago. Si Panzon na tumatangging matalo ay sinubukang pangunahan si Gunshing sa makapal na damuhan na umaasang gamitin ang matigas na lupain sa kanyang advantage. Ngunit masyadong malakas at mabilis ang paggalaw ni Gunshing at naiiwasan niya ang mga pag-atake ni Panzon. Ang duel ay naging mas matindi lalo na't ginagamit ni Panzon ang maalamat na sickle sword na dating pagmamayari ng ama ni Gunshing. Gayunpaman si Gunshing na pinalakas sa pamamagitan ng isang di nadudurog na espiritu, ay bumangon sa tuwing siya ay natutamba. Nang walang humpay na determinasyon sa wakas ay nadaig niya si Panzon at ginagamit ang espada ng kanyang ama upang ihatid ang huling pag-atake. Hawak ang makasaysayang sandata, si Gunshing ay nagtagumpay sa laban. Sa pagsikat ng araw kontrolado na ng estado ng Shu ang Water Village. Wala ni isa man sa mga kawal ni Panzon ang nakaligtas na nag-iiwan ng pangmatagalang marka sa kasaysayan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.